Alright, welcome back to our channel. Ito muli sa RP Max Vlog. Sa mega love shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kapatid, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening as always. Kung nasan man po tayong sulok sa mundong ito, naway nasa mabuting kondisyon po ang lahat guys sa mga panahong ito. So meron po tayong konting gawa ng reaction. Ito nga pong live ni Kuya Bal kaninang tanghali po dyan sa Pilipinas, September 17, 2023. Kung saan binanggit po ni Kuya Bal na si Ate Melissa ay napunta na po ng lighthouse o parang kinupkop na po niya ito. Sabi nga po ni Kuya Bal, pang sa matagalan na po na pagtira ni Ate Melissa dyan po sa lighthouse. So kung bakit po guys, i-discuss po natin yan kung bakit po si Ate Melissa ay napilitan pong tumira sa lighthouse. Ano po ba ang dahilan? Okay? So ito po guys, panoorin natin itong video clip na ito bago po natin gawa ng komento. Okay? So ito po yun. Pero mga kaibigan, andito po si Melissa. Andito po si Melissa po sa bahay ngayon, sa lighthouse. Bakit po? Isinabi niya, Kuya Bal, yung panty ko sinungkit doon. Sinungkit. Abay, sabi ko ay lumipat ka rito. Amaya, lagyan ng guyuma yung panty mo, paano ka na? Ayun, so yun po yung narinig natin guys, na si Ate Melissa ay napunta na po o nagpunta po ng lighthouse at iwan ko lang po kung pansamantala o hanggang kailan po si Ate Melissa natitira dyan. Pero sabi nga po ni Kuya Bal, pangsamantagalan. Okay, pansamantala o matagalan, hindi po sure yan. Okay, so alam naman po natin guys na si Kuya Bal ay marami po talaga yung mga biro na hinahalo, yung binanggit po niya na sinungkit daw po yung panty ni Ate Melissa kaya napilitan po ito na pumunta dyan at lumipat dyan. Alam naman po natin guys na mula po nung May 26, umalis na po si Ate Melissa sa bahay nila. Umalis ito ng hating gabi dahil ayaw po niyang malaman ng mga kapitbahay nila na siya po ay aalis na. At dyan nga po tumira, dyan nga po lumipat sa isang maliit na kwarto na niririntahan po niya ito ng 250 pesos a month. So ma-imagine po natin guys kung gaano po kalaki ang gaano ka-komportable, sigurado walang comfort yan, yung inuupahan niya. Ika nga, sa ganung halaga, malamang tulog lang talaga dahil alam naman po natin guys, si Ate Melissa busy po talaga sa pagtitinda dyan po sa palengke. So, tulugan lang talaga ito pagdating ng gabi. Okay? Pag wala na pong, ika nga pagsarado na po siya doon sa tindahan o sa palengke. Kaya siguro okay lang sa kanya gaano man kaliit yung room na inuupahan niya. Pero sa ganung halaga, automatic po yan, hindi po natin mag-guarantee na peaceful po ang lugar. Sigurado po yan, sa ganung presyo, ay nasa lugar po yan na mga delikado talaga. Ito pa guys, panoorin pa natin. Alam niyo ba kayo na mga kaibigan, nabutan ko si Jemel, kausap yung ina, si Melissa. Parang concern siya sa nanay niya. Hindi mo siya ganun dati. Di ba noon po, nung mayroon pa silang konting problema, hindi siya halos dumidikit sa nanay niya, sa ina niya, ito si Jemel. Kanina po, feel ko yun na parang concern siya sa nanay niya. Ang laki ng pinagbago ni Jemel. Kaya ako natatsak ko po, sabi ko kay Melissa, grabe yung mo ngayon, sitwasyon. Iniwan mo yung bahay nyo dyan sa Mantagbak. Tapos nag-rent ka ng inuupahan mo. Dyan pa sa lugar na yan. Na alam namin na medyo magulo. Sabi ng bata, sabi ni Jemel, o nga po, Nay. Kuya Bal ka na lang muna tumira. Sipin mo nga kaibigan. Concern si Jemel sa mama niya. Yun. So dito guys, napanood natin, naawa si Kuya Bal kay Jemel dahil nakita niya yung concern ni Jemel sa mama niya. Dahil hindi po ganun si Jemel dati. Actually si Jemel guys, kung napapansin niyo po nung una, nung binavlog pa ito ni Kalinga Prab, nababash po ito si Jemel. Dahil nga po, hindi po ito nagpapakita ng pagmahal o concern sa ina. Okay? So lagi po itong nababash si Jemel at kahit din po si Ate Melissa dahil sabi nga nila, bakit hindi gumagawa ng first move? Okay? Dahil kung ganun talaga si Jemel na ayaw magpakita ng pagmahal sa kanya, dapat siya ang gumawa ng hakbang. Okay? Pero dito guys, napapansin natin, habang lumalaki si Jemel, nag-grow up na po siya yung kanyang pagmahal sa ina niya ay napapakita na po niya. At dito nga humanga at naawa si Kuya Bal
dahil sa pinakita po niyang concern o pag-alala sa kanyang ina. Kinumbinsi niya ang ina niya na diyan ka na lang muna kay Kuya Bal tumira. Huwag na doon sa lugar kung saan magulo. Magulo po talaga yung lugar na kung saan po siya nakakuha ng kwarto. Actually, hinahanap ko po yung video kung saan binlog po siya ni Binti Boy. Hindi ko lang mahanap guys, no? Hinatid po siya ni Binti Boy doon sa lugar niya. At nagulat po si Binti Boy nang makita niya kung saan nakatira si Ate Melissa. Hindi ko lang po mahanap guys, no? Baka dinilit ni Binti Boy yung video na yun, no? Hindi ko mahanap kung nasaan na po yun. Okay? Pero nakita ko po yun guys kung ano po kadelikado ang lugar kung saan doon siya natutulog. Ngayon guys, may nakita akong video ng kasamahan naming reactors. Actually, charity vloggers na po ngayon. Nandyan na po sa Dait. Ito pong si Kalingap Victor. Noong 6 days ago, na-meet po niya, nakita po niya si Ate Melissa na nagtitinda sa palengke. Okay? Ito po guys, panoorin po natin sandali. Coincidence yung ano. Yan lang yung tinitinda mo, ate. Meron pa po nasa taas po. Yung mga kalingap, nagtinda si Ate Melissa ng kalamansi, sibuyas, bawang. Kumusta naman yung buhay natin, Ate Melissa? Kahit mahirap, sige pa rin, nakikita pa rin. Ayun, so dito po guys, nakita po natin sa vlog po ni Kalingap Victor. O nga pala guys, si Kalingap Victor ay kasamahan po namin sa Kuos. Dating reactor po yan, pero ngayon nag-charity vlogger na po siya. Nandyan na po siya sa Dait. Okay, actually galing po siya ng Sorsogon, pero dinala ito ni Kuya Bal sa Dait. Sinama po nila para nga po matulungan yung kanyang channel, no, magkaroon ng views at dadami po ang subscribers. Okay, sa mga hindi pa po guys, no, nakasubscribe sa kanya, suportahan po natin Kalingap Victor. Pakidalaw po ang kanyang channel at para masuportahan din po natin. Okay, so yun nga po guys, habang naglalakad o umiikot ito si Kalingap Victor, na-meet niya po si Ate Melissa na nagtitinda po dyan sa palengke. Ang pwesto po talaga ni Ate Melissa, nasa taas po yung mga paninda niya. Kung saan-saan lang po yan siya nagdi-display ka nga, no? Minsan doon sa loob, minsan naman nasa labas. Okay? At dito po siya nakita ni Kalingap Victor. Okay? So ito guys, panoorin pa natin. Bakit anong nangyari? Bakit hanggang ngayon ano pa rin siya? Grade 1 pa rin. Anong nangyari? Hindi po nakapagpasok kuya yung anak ko. Bakit? Na-trauma. Na-trauma? Grabe naman, kawawa naman yung sitwasyon ninyo. Dito guys, nakwento ni Ate Melissa yung kanyang anak na si Monica. Sa mga hindi po nakaalam guys, si Monica, siya po yung kapatid ni Jimil. Daldalaw po sila magkapatid, no, si Jimil, si Monica. Bali doon sa isang lalaki. Dahil may mga anak pa si Ate Melissa na 3 yata, no. Anak naman po ni Ate Melissa yung kay Jerry. Pero yung anak po niya kay Jerry, hinatid po niya o nandoon po sa tatay nila sa Panganiban. Ito naman pong si Jimil at yung kapatid niya, nasa kanya. Pero si Jimil na kay Kalingap Rab dahil nga pinapaaral po ito ni Kalingap Rab, at si Monica nandoon po sa kapatid niya. At dito guys, malungkot na balita ang nabanggit ni Ate Melissa na na-traumatize pala si Monica at hindi ito nakapag-aral. So kawawa po si Monica. Ilang taon na po ba si Monica ngayon? Parang mga 10 years old po yata, no? 10 or 11 siguro. Yun po ang edad ni Monica. So sayang po, no? Sa edad po na 10 years old, palagay natin, dapat na po siya, dapat grade 3 or grade 4, pero imagine grade 1 pa lamang. Okay? Kung mag-aral siguro ito, baka grade 1 lang o baka hindi pa natapos ang grade 1 ito. So kawawa naman po si Monica. Sana matulungan din ito kung paano ba resolbahin kung ano po yung problema ni Melissa talaga. Bakit hindi siya pwedeng tumira doon sa bahay nila? Bakit nagtitiis siya dyan po sa inuupahan niya na tuloy hindi po niya makasama yung kanyang mga anak, no? Kahit si Monica man lang, dahil si Jimil ay nasa pangalaga naman ito ni Kalingap Rab. Okay? So dito guys, no, may binanggit siya tungkol nga po doon sa kaso na sinampa niya sa barangay. Dahil alam po natin guys, nagsampa po ito ng kaso si Ate Melissa noon at tinulungan pa nga ito ni Kuya Val. Okay? So ito guys, pakinggan natin sandali. Ano po yung kuya kasi nilalaban ko yung kaso pero nahihirapan ako. Kasi matapos na ng pang taon, hindi pa po nakasikaso ng barangay. Kailangan ko pa daw po itaan sa siyam na patawag. Tapos mabayad pa ako ng motor. Ayun, so dito guys, meron lang akong gustong i-correct, no, sa pag-iisip ni Ate Melissa. Okay? Meron siyang hindi alam, no, hindi siya aware
na kapag nagsampa ka, ang pagkaalam ko kasi dito guys, sa mga hindi po nakasubaybay sa case ni Ate Melissa, tinulungan po ito ni Kuya Val para nga po makapag-pablatter sa barangay o makapagsampa ng kaso sa barangay. Pero ang nangyari po talaga, pagdating noong dapat unang hearing, hindi po sumipot si Ate Melissa. Okay? Hanggang sa nawala na po yung supposed to be mga schedules. Now dito guys, ang nabanggit po ni Ate Melissa, ang pagkaalam daw po niya, dadaan pa daw ng 9 na patawag o 9 na hearings. Mali po yun. Dahil sigurado po ako guys na hindi po 9 na hearings. Kasi dumaan na din po ako ng kaso ika nga sa barangay. Noong nagka-aksidente po ako noong bakasyon, nagkaroon po ako ng hearing sa barangay. Okay? Ang hearing po sa barangay, hinahandle po niya ng lupon. Sila po yung mga judges, ika nga, o mga barangay judges, no? Hindi po barangay captain ang magja-judge, no, o magsisitol sa inyo. Sila pa yung umuupo, yun na nga po yung mga lupon. Sila yung mga barangay judges, okay? Ang ginagawa po ng mga barangay judges, guys, o yung mga lupon, i-arrange po nila, magkakaroon po kayo ng 3 hearings, okay? Sa unang hearing, siyempre, no, ipapatawag kayo, papadalhan naman kayo ng summon, ikaw, no, yung nag-complain at saka yung kinumplain mo. So, sasabihin naman sa inyo yung exact date and time kung kailan kayo magkaroon ng unang hearing. Ngayon, pag hindi kayo nagkasundo, hindi kayo nagkaroon ng settlement doon, siyempre tatanungin naman po yung nagreklamo, ano bang reklamo mo? Anong gusto mong gawin? Ngayon, kung ano po yung request mo at kaya namang tuparin o sagutin noong nireklamo mo, so magkaroon po kayo ng settlement, magkaroon po kayo ng permahan sa barangay. Ika nga, first hearing pa lamang ay solved na po yung case. Ngayon, kung hindi kayo magkasundo, let's say nagtatalo talaga kayo, i-reset po yung hearing nyo dahil 1 oras lang po yan usually sa barangay. Ipapatawag kayo maring the next week, okay? Kung saan, siguro hintayin na humupa po yung tensyon. Kaya magkakaroon kayo ng second hearing. Okay? Doon sa second hearing, ganun din po, no? Lahat ng mga witnesses nyo, dalhin nyo, disim din naman yung kabila, kasi subukan nga kayong ipag-settle ika nga. Ngayon, kung hindi pa rin kayo nagkasundo, no, sa pangalawang hearing, mayroong pang last hearing. Pag hindi pa rin kayo na-settle doon sa pangatlong hearing, doon iakyat ng lupon o ng barangay, no? Pipirmahan po ng barangay yan, doon iakyat yung kaso nyo. Pupunta na po yan sa fiscal o sa korte. Doon na kayo mag-hire ng mga abogado kung hindi kayo magkasundo sa barangay. Ika nga, 3 hearings ang nakalipas, hindi kayo magkasundo. So ngayon, ang kaso nyo, iakyat na po sa fiscal. So 3 hearing lang po yon, hindi po 9, no, sa pagkaalam po ni Ate Melissa. Okay? And then, may nabanggit po si Ate Melissa na kailangan daw po niya magbayad ng lupon. Libre po yan. Wala pong bayad dyan. So, ito yung dapat siguro ipaliwanag kay Ate Melissa. Subukan ko ring i-chat si Ate Melissa. Pero iba rin talaga pagka merong magpaliwanag sa kanya. Sana mapaintindi kay Ate Melissa, no? Alam po natin, no, gaano ka-busy si Kuya Val. Kung hindi man siya available, sana merong ma-designate ika nga na siya po ang mag-alalay kay Ate Melissa. Dahil kawawa po si Ate Melissa, marami po siyang hindi alam sa barangay. Ang akala niya, sabi nga niya, naka-1 taon na daw po ang nakalipas o hindi pa rin daw na-solve yung kaso niya. Paano nga po ma-solve? Unang hearing po guys, pagkaalam po natin, hindi po siya sumipot. Okay? Dapat doon, bumalik sa doon sa barangay at sabihin niya kung bakit hindi siya nakarating nung unang hearing. Let's say nagkasakit siya o hindi niya alam yung exact time. So, bali, reschedule ngayon yun. Bali yung unang hearing. So, isa din sigurong i-consider natin guys. Si Ate Melissa, nagkaroon po ito ng kunting depression. Okay? At alam nga po natin, no, tinutulungan po ito ni Mr. Binti Boy kung saan dinala ito sa albularyo, no, kay Brother Ronnie at nilubog pa ito sa drum. At sa tingin ko naman, nakatulong din naman po siguro yun kay Ate Melissa. Dahil medyo nag-improve naman siya nung dinala po ito ni Mr. Binti Boy doon. At meron din itong tinitake na gamot, no, sa kanyang depression. Nagkaroon po ng depression si Ate Melissa guys, no, sa mga nakasubaybay. Kung saan dumating po siya sa punto na meron po siya mga naririnig na boses. So nagkaroon siya ng hallucination. At kasabay nga po doon sa mga naramdaman niya, meron po siyang takot.
At ang isang iniisip ko dito guys, baka mamaya yung sinasabi niya na may mga taong may tangka, no? May nagtangka sa kanyang buhay, mga taong galit sa kanya, gusto siyang patayin. Ang isang iniisip ko po guys, baka mamaya dulot lang po ito dahil nga po sa kanyang naramdaman na depression. Okay? Na marami daw naghahabol sa kanya, gustong pumatay sa kanya, pero in reality po, wala naman pala. Kasi nabanggit din po yun ng nanay niya na sinasabi daw po ni Ate Melissa, maraming naghahabol. May mga binanggit po siyang pangalan ng tao na dyan po sa lugar nila. Pero pagkaalam ko po, mga distant relatives po nila yun. Okay? So, kung meron man siyang takot, no, sa mga tao, pag-usapan po nila sa barangay at sana may mag-aalalay nito. At sana pagdating ng mga hearings, maka-attend po siya. Hindi po matatapos ang kaso sa barangay pag hindi po siya umattend ng hearings. Kasi dito nga po, no, sa video ni Kalingap Victor, sa vlog po ni Kalingap Victor, ang sabi po ni Ate Melissa, nakaisang taon na wala man lang nangyari. So wala talagang mangyari doon kahit abutin pa ng ilang taon yon kung hindi naman siya aatin ng hearings. Sa tingin ko baka kailangan niyang i-refile yung reklamo niya dahil sa tagal po ng panahon baka natabunan na yun o baka kinancel na yun. Okay? Dahil hindi naman siya sumipot ng unang hearing. Okay? So yun lang po siguro ang isang maitulong kay Ate Melissa dahil sayang po yung kanyang bahay. Matapos po siyang mapabahayan, no? Maganda po yung bahay ni Ate Melissa. Noong time na yon, isa po yon sa pinakamahal ang bahay ni Ate Melissa. Ang ginastos po ni Kuya Val doon, 350,000 no, pesos. Ang 200 galing po sa COOS, ang remaining amount si Kuya Val na po ang gumastos. So malaking amount din po yun. Nagkaroon na din po ng repainting yan, mga renovation po ng ginawa. So hindi lang po 350. So malaki na po. Sayang po yung bahay niya. Although sa ngayon, nakatira naman po dyan yung kanyang magulang. No? Dahil yun po ang pinakiusap natin kay Ate Melissa. Since wala naman siya doon, patirhan na lang po ito sa kanyang magulang at pumayag naman po siya. Pero dito nga, no, nagka-problema na po siya. Dito nga po sa tinitirhan niya, nasa magulong lugar, no, sasabi nga po ni Kuya Val. So sayang po at mas maganda po guys, no, nandoon po siya sa bahay nila kasi nandoon po si Monica. At least makasama man lang niya si Monica at sana nga po makapag-aral si Monica. Okay, dahil kawawa po ito kung hindi ito makapag-aral. Imagine at the age of 10 years old, dapat siguro kay Monica ipa-counsel ito sa barangay o di kaya sa DSWD kung na-traumatize nga ito. So kawawa naman. Okay? At ang pinakamalaga, makapagpatuloy si Monica ng kanyang pag-aaral dahil kawawa po. So ang dyan siguro, masolve muna si Melissa dapat makabalik doon sa bahay niya. Maayos po yung problema niya. So yun lang po guys ang ating konting reaction at huwag po natin kalimutan na i-like ang video na to at sa mga bago lang po sa aking munting channel, huwag po natin kalimutang i-subscribe at huwag din po natin kalimutan guys na suportahan ang ating ama ng Kalingap, si Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob, ang Atid na Vlogs. At bago ko po i-end itong video na ito, meron lang po akong isi-shoutout. Muli, maraming salamat sa inyong lahat guys, sa inyong walang sawang pagsubaybay at panonood po ng mga videos namin, pag-comments, pag-likes, pag-shares at lalong-lalo na po sa hindi pag-skip ng ads ay maraming salamat. Ingat po tayo guys kung nasaan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.